So, what's up guys? Welcome back sa ating panibagong video. So, ngayon guys, meron tayong i-share dito na amplifier. So, ito yung inayos natin kanina. So, brand name pala nito is Xenon Pro XA1240. So, natanggal lang yung brand name niya dito. So, ito yung kaniyang design sa harap. Meron siyang mic volume. Nandito yung kaniyang speaker switch. Channel A, B, and AB. So, nandito yung kaniyang input switch ng CD, DVD, AUX, and USB. So, ito naman yung kaniyang music volume. So, nandito yung kaniyang power switch. So, dito sa side, mga guys, ito yung kaniyang microphone effects. Nandito yung microphone bass, microphone treble, tone control. Tsaka meron siyang microphone delay, tsaka microphone repeat, tsaka microphone echo. So meron pa siyang dalawang mic 1 and mic 2 inputs. So separated din kanyang volume ng microphone. Ito yung mic 1 volume, mic 2 volume, tsaka loudness ng music. At tsaka meron siyang bass, treble, and balance para sa music. So, dito na side, ito yung kanyang SD input, USB slot, at saka nito yung buttons ng kung mag-bluetooth tayo or gagamit tayo ng SD and USB. Ito yung function ng play, pause, preview, saka next. So, ilaw itong LED dito kapag nagpa-slot tayo dito or nag-input tayo dito ng flash drive or SD card. So, papakita naman natin yung kanyang likuran. So, sa likuran yan, nandito yung kanyang brand name. Xenon Karaoke Amplifier Pro XA1240. So, meron siyang audio output max na 600 watts per channel or times 2. So, ito yung kanyang audio input, AUX, DVD, CD, tsaka output sa pwede tayo mag-link ng pang sub na amplifier. So, ito yung kaniyang speaker outputs. So, meron siyang speaker A and speaker B. So, meron po itong right and left channel. Ayan. So, dito na side, ito yung right channel. Tapos, dito na side is left channel. So, meron siyang blower, exhaust. So, meron po siyang fuse na 15 ampere sa kaniyang AC to 20 volts. So, ito naman yung kaniyang laman. So, ito yung kaniyang transformer. So, ito naman yung kaniyang transformer. Sa transformer niya is parang pure copper siya. Ayan. Tapos, ito yung kaniyang voltahe. 35 volts, 0, 35 volts. And 15 volts, 0, 15 volts. So, itong 35 volts, ito yung nagsusupply sa main amplifier. Ayan. So, ito yung kaniyang tone control. So, mga malalaking pesa na ginamit na sa 1/4 watts na resistors. Ito siya. So, ito naman yung mainboard amplifier. Sa kaniyang amplifier, meron po siyang 1 pair power transistors. So, yung ginamit dito is C5198 and saka A1941 na power transistors. So, ito yung sa left, ito sa right channel. So, yung capacitor niya dito, check natin yung kaniyang voltahe. So, ito yung capacitor niya. So, meron po siyang 10,000 microfarad with 63 volts. So, dalawa. So, maganda rito guys, sa speaker A, meron siyang relay. Tsaka speaker B, meron siyang relay. So, safe yung speaker natin dito. So, ito siya. Sa kanyang main transformer, bago siya pupunta dito sa diodes, is meron po siyang fuse na nakalagay. So, meron po siyang 8 ampere na fuse. Yan. Tapos, meron siyang dalawang bridge type na diodes. Yan. So, problem lang pala nito guys. So, basag yung isang channel nito. Kahit i-balance pa natin is basag yung kaniyang audio. Tapos, kapag ginalaw natin yung volume is may gap na
mawawala yung audio. Tapos minsan, biglang lalakas. So, yung ginawa lang natin dito, yung volume natin dito is ninilisan na natin. So, hindi lang natin pinalitan kasi okay pa naman. Once ninilisan natin yung volume, tapos bumalik sa normal is okay na yan. Pero kapag linilisan natin tapos hindi pa rin bumalik sa normal is kailangan na natin palitan ng bagong volume. So sa basag naman na audio is meron tayong natanggal dito na pyesa. So ito, kinalawang yung 2K na resistor. Tapos itong 5 watts, 0.25 ohms is leak or hindi nagre-read. So itong isa is okay pa naman itong isa. So, pinalitan lang natin yung dalawa para same yung value. So, since wala tayong 0.25 ohms, pinalitan natin ng 0.33 ohms. So, okay lang naman yan basta pareho yung ikakabit natin. Yan. So, bago to ginamit natin, 33 ohms, 0.33 ohms. So, ito naman yung 2K. Ito siya. Red, black, red na kinalawang. So, pinalitan natin ng bago. Yan. So, ngayon, ititest naman natin siya para mapakita natin ni customer o yung may-ari nito. So, titest tayo ng music. So, power on natin. So, yung input natin, nakakabit tayo sa EUX. So, EUX. Yung speaker natin, select natin sa A and B para magamit natin yung A and B. So, dito muna tayo nakakabit sa isang channel, no? Dito. Yan. So, titest natin yung kanyang tunog or yung kanyang volume dito. So, walang audio. Yung speaker natin dito. Kasi, lose contact yung speaker natin dito. Yan. Check natin. Hindi pala naka-play yung music natin dito. Play muna natin. Yan. So, volume. Yan. So, hindi yan maingay yung volume niya kasi nilinisan natin yan kanina. Yan. DJ Wowie Remix. Yan. So, okay yung isang channel. So, itong design pala ng amplifier mga guys is para po siyang Keebler. Maganda yung kanyang tone control. Malinis tsaka malakas yung vocal. Yan. So, quick test sa isang channel. So, transfer natin yung speaker dito sa isang channel. Titest natin. So, yan. Na-transfer natin yung speaker sa isang channel. So, titest natin yung kanyang audio. Yan. So, speaker pala natin is Joson 6.5. 350 watts. So, okay yung kanyang audio. Wala na tong problema. Tapos, itong blower pala guys, iikot na po ito kapag malakas na yung audio natin. So, yan lang po yung quick review and sound check dito sa bago nating repair na Xenon Pro XA 1240 na integrated amplifier. So, yan lang guys. Maraming salamat. God bless. Tsaka ingat tayong lahat.